Attorney, may tanong ako. Mayroong bagong news ngayon. Sinabi nila na si then Secretary of Justice Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno they are all going to be part of the prosecution team with regards the impeachment of the Vice President Inday Sara Duterte. Ulitin mo, sasagutin ko rin yan. Ayan na, nag-ito siya. Yan. Attorney, pwede ba ako magtanong sa'yo, attorney? Explain mo sa kanila, what's the difference between filing a motion for partial excusal of the two judges and now, currently, he filed another motion to disqualify them through the presidency. Ano ba yung kaibahan, attorney? Explain mo nga sa kanila. Dalawa kasi yan. Yung unang naibasura ng korte, tanging mga judges lang ang pwedeng magkasampanyan sa Presidente ng ICC. That is for voluntary disqualification. Okay. Dahil napasura ngayon, dahil tanging mga West lang ang pwedeng mag-request nyo, naghain ngayon sila ng formal application to disqualify. Okay. At ang nagpapadisqualify ngayon ay si Tatay Digong sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Okay. So wala pang decision yan. Wala Yan pa, ang sir. de-decisionan. Okay. Okay? Thank you, attorney, ha? But same effect pala, attorney, yon. Ang kaibahan lang talaga, yung isa, mga judges lang pwede. Okay. Yun po yung kaibahan. Attorney, may tanong ako. Mayroong bagong news ngayon. Sinabi nila na si then Secretary of Justice Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno they are all going to be part of the prosecution team with regards the impeachment of the Vice President Inday Sara Duterte. Ulitin mo, sasagutin ko rin yan. Ayan na, nag-ito siya. Yan. Ginaya ko kanina. Kapag ginaya ko. Kaya nga, let's Ilay pala mo sa kanya. O, magtanong ako. Tanungin kita sa mga kasi meron ako na ano kayo ng mga ano. Anong I-live mo nga. Hindi, nagkampihan ang puwersa ng Dilima. Hala. Nagkampihan ang puwersa ng Kadiliman at ng kasamaan. Ay. Wow, unang stop naman ito. Alam mo bakit? Parang ano na. Meron ka bang cord gang? Pahingin ng cord B? Pahiram ako ng USB-C na cord. Bakit mo kaya to? Kasi ko, 4 minutes na lang ako, 4% na lang ako. Oo. Kay attorney yan? Nagkampihan. Di kulang yan. Uy, 39 lang siya eh. Oh. Puwersa. Pwersa ng kadiliman. At kasamaan. At kasamaan ha. Hindi lang kadiliman ha, kasamaan pa. Kadiliman. Guys, makinig kayo kasi meron kaming gagawing interview ni attorney. Para makita, hindi ko ate. Bawal kasi yan sa akin. Ay, healthy? Bawal ang healthy sa akin. Kasi ang gusto ni Alvin ate, ano lang. At saka may isa pa akong balita. Lumabas ang desisyon na nabaliktad ang desisyon sa pagpapawalang sala kay Dilima. Ay! Wait, isalin natin yan. Okay na. At saka meron pang isa yung ang question ngayon kasi sinasabi nila pumunta ka daw sa Germany because you are asking also asylum there. Sabi ko sa kanila, paano niya yan alam? Bakit niya sinasabi ang mga kagaguhan? Alam mo kung bakit? Binura nila yan eh. Oo. Binura nila yan. Ah. Yung may nagsabi na, my unimpeachable source said that his asylum petition was denied. Sige. I love you, Marie. Hindi, bawal. Ready ba? Sige, ready ka na? Ready na. 88 na nga eh. Okay, ganyan. Ay, hindi. Dapat hindi yan maririnig sa attorney niyan. Dapat nakaganyan. Tapos, ganyan din ang attorney. Kasi hindi siya naririnig. Kasi ang microphone nakaano sa iyo. Exactly. O, ganyan mo sa kanya. Ganyan. O, ganyan na. Attorney Roque, ang pambansang spokes ng bayan. Meron po kasing tanong, sir. Just a reaction from the Filipino people because they released a statement that then Secretary of Justice Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno will be part of the prosecution team. With regards the impeachment complaint na forward na po sa Senado, ano po yung reaction nyo about that, sir? Palapit mo. Hindi na ako nagtataka. Kasi una-una,
yung resulta ng eleksyon kung saan ang mga pwerso ng kadiliman ay nanalo bilang senador, number 2 at number 4, ay nagpapatunay na nagsabuatan na ang kadiliman at saka kasamaan. So yung pagiging abogado ng De Lima at ng Seljokno, iyan ay further proof na yung kadiliman at kasamaan ay sanipuwersa. Okay. Pero, at sanipuwersa pa man din sila, tingin ko pa rin, solid pa rin ang taong bayan sa puwersa ng kabutihan. Okay, correct. Mananaig pa rin ang mga two-thirds. At ang resulta nga ng eleksyon ay malinaw. Binabasura na ang pangangkutor. Okay. So, sa akin, kahit na hindi nilang sagwatan, mananaig pa rin ang kabutihan at kabutihan. Attorney, yung agam-agam nila na sinasabi nila daw na yung decision in favor of then Secretary Justice De Lima ay na, how do I say that? Nabaliktad daw, attorney. Nakakuha na ako ng kopya ng isang desisyon na nabaliktad ang desisyon ng ICC. Okay. Ang problema, ang nakita ko lang dispositive portion na nag-grant yung petition for certiorari ng people of the Philippines laban sa desisyon ng pabor kay De Lima. At in-order ang Regional Trial Court na ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso ni Laila De Lima. So bagamat hindi ko pa nakikita talaga yung desisyon at dispositive portion pa lang ang nakikita ko, mukhang nabaliwala ang pagkaka-absulto kay De Lima at haharap na naman siya sa hukuman. Okay. Now, kay De Lima at ang kanyang mga kasamang pwersa ng kadiliman, ang aking mensahe, ayan, wala kasing sekreto na hindi mag-isa sa publiko. Correct. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant ng kanyang petition para sa mga absulto ay Estudyante niya. Oh. hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya ay do not remember. Oh. Sa akin, incredible. Dahil ako, mas matagal ako nagturo sa kanya, full-time ako, hindi part-time. At walang estudyante ko na naging judge, hindi ko alam. Dahil kada judge na maging na ma-appoint na estudyante ko, that's parang ang medal to a professor of law. Isn't that Ako naniniwala na hindi niya naalala yan. Alam niya yan, at yung isang bagay na yan ay dapat ipinabigay alam sa prosecution at Exactly. sa madlang bayan. I was about to ask, sir, isn't that a conflict of interest with regards to... Ano ba yon? Anong term yan, sir? Alam mo, I think na-deprive ng due process ang people of the Philippines Oh, nang hindi okay. na-reveal ang relasyon. That's a ground for disqualification for a judge in special relation. Dahil matindi ang relasyon ng law professor at kanyang estudyante. Oh, okay. Can you imagine a student convicting a former law professor? Correct. Sa akin, hindi. So, dapat yan isinapubliko. Now, kung isinapubliko yan at hindi nag-object ang prosecution, wala sanang problema. Pero, sinikreto. Sir, on another note, sabi nila, with regards to the... Ay, hindi pa yata yung final, no, yung result ng election. Were you even surprised that some senators who happen not to be showing sa tinatawag surveys, bigla na lang napunta doon sa highest, parang highest, hindi highest, considerably high ranking ng top 12 sa Senado. Ang mga ehemplo dyan ay si Senator Bato na palaging nasa 6 to 12 Exactly. at ang Marcoleta na hindi nag-figure sa top 12. Correct. Oh. Well, yan naman talagang resulta ng pagtiwala ng tao kay Tatay Tico. Oo. Now, but hindi ibig sabihin na dahil hindi mas maraming nanalo sa Duterte ay mahina ito sa Duterte ang mga boto ng mga Duterte ay napakataas kung ipakontra mo kung hindi sila na-impulso ng Presidente Duterte. Kaya lang talagang ang politika sa Pilipinas, nandiyan na yung kasikatan at saka nandiyan na yung pera. Pero dahil pumasok naman at naging mas mataas pa si Bato de la Rosa at saka si Marcoleta kasi inasahan natin, patunay ko yan na talagang sinuka ng taong bayan ang mga puwersa ng kadiliman at ng kasamaan. Maski sila yung nagsanib puwersa pa. At siyempre, importante talaga, ligtas na si VP Sara sa impeachment trial dahil meron na tayong 6 na solid at ang pagpipilaan na lang natin para sa 2 pang kinakailangan na boto. Kailangan lang natin 8 para ma-dismiss yung impeachment trial ay 2 magkapatid Cayetano, 2 magkapatid na Estrada, Mark Villar, Joel Villanueva. So, sa 6 na ito, 2 lang kailangan natin para mamasura na yung impeachment complaint. That's I the- think it's in the bag. Oh. The VP will not only stay as Vice President,
But if I had my way, at one taong bayan talaga ay maghuhusga, baka sooner than 2028, magiging presidente. Okay, sir. And then after that, attorney, they will have 1 year na parang 1 year ban, hindi sila makafile ng another impeachment complaint. Yes, there's a 1 year bar. Bar, bar. The next impeachment will take a file. Alam mo, may issue pa dyan kasi nasa Korte Suprema pa yan. Oo. In fact, hindi pa nare-receive yung issue. Tatlong, oo. Napalibasa yung tatlong naunang Yes, impeachment oo. complaints ay hindi pinansin ng Kongreso at ang pinansin ay yung pang-apat kung itong pang-apat ay barred ba kasi siya ay in effect the fourth complaint within 1 year. So hanggang ngayon wala pang resulta yan. Exactly, subjudice pa siya. Oo, sa BTC pa yan. Ah. Okay? So anyway, yan po yung aking mga reaksyon doon sa pinagyayabang nila na ang kadilima at ang kasamaan ay sasama sa prosecution. How about, Buti po yan para mabasura sila malampaso at makita ng taong bayan kung gaano kawalang merito yung kaso laban kay Bibisa. attorney po na isa pang question. Sure. Sabi nila na the biggest show of support talaga ay yung nangyari sa gubernatorial candidacy race sa Cebu. Kasi si now Governor Pam Baricuatro, which was proclaimed already, ano lang siya, silent lang siya. She doesn't have money, she doesn't have this, but she won the gubernatorial race. Nagpapasalamat po ako sa mga minamahal kong kababayan sa Cebu. Nagpapatuloy lang po yan ang mga Cebuano may prinsipyo, may paninindigan. Hindi nagpapadala sa kasikatan, hindi nagpapadala sa pera. Dahil limpak-limpak ang pera na ginastos ni Gwen Garcia dahil helicopter dito, helicopter doon, dahil binibigay ng isang gambling lord ang kanyang transportation. And yet, despite that, panalo pa rin si Pam na walang pera, walang track record, walang kasikatan. Napapatunay po yan na talagang kapag ang taong bayan ay nanindigan laban sa kasamaan, laban sa kayabangan, laban sa pagkalaki ng ulo, hindi magtatagal sa pwesto ang mga tao. Nagtaksil sa katapatan o sa trust ng taong bayan. So, congratulations, Pam! Congratulations! Attorney, ano yung masasabi mo sa mga detractors mo na pilit nilang sinasabi na yan, dapat lang ganyanin yan si attorney kasi ganito, ganyan, protector ka daw ng Pogo, ganito, at saka ngayon, na-bar daw nila yung application mo for asylum dito sa Netherlands, at mismong, sabi nga daw, attorney, ang DOJ daw, they will try to intervene with respect to your... Dear DOJ, please do that para lalong lumakas ang aking petisyon. At sa mga nagpapakaroon ng fake news pa mo! Dahil papakoy na, dinayin ng asylum, instant deportation na po yan dahil yan ang gusto mangyari ng Marcos. So, ang ingat po sa mga fake news, lalo na ito sa mga nagpapapansin na mga taga-Netherlands na hindi walang pumapansin. Dahil ang lahat ng tao, si Alvin and Tourism lang ang pinapansin. Ingit ka lang kay Alvin and Tourism! Kaya siya napapapansin. Dahil ikaw, walang pumapansin sa'yo. Pwera ka dito sa Netherlands. At yun lang ba, wala ka namang last statement or concluding Ang statement? mga kadeliman at kasamaan, hindi kayo mananahimik. Thank you, Nandito attorney. na po ang liwan. Thank you po. Bye! Oh. Nandito lang. Meron na namang ma-high blood niya, attorney, sa sinabi mo. Ang title niya. Yun nga, high blood pa po. Kadeliman. At Iyan mo na deliman. Deliman ha, kadeliman. Nakatakot si attorney. Kadeliman. Dilima ang kadiliman. Nakakatakot. Ng kadeliman. Oo nga, nakakatakot siya. Alam mo, attorney, natatakot ako sa iyo actually. Grabe ang ano mo, ang tatag mo. Hindi ka talaga natatakot. Sa kanila, I'm here, come and get me. Aga. Kaya nga eh. Grabe si attorney. Hindi nyo talaga siya matina, guys, kasi matalino siya. At saka hindi talaga siya natatakot. Hindi siya takot at saka hindi matalino siya. So anong gagawin nyo? At saka pupunta sila dito. So, dito. Oo. Attorney, hindi ba daw kailangan 9? Sabi nila, attorney, hindi ba daw kailangan 9 ang boto? Bakit 8 daw yung sinabi mo? Hindi, 2/3 lang. 2/3 lang. Eight lang daw nga. 8 lang daw dapat. 2/3 is 8.
Sabi nila hindi daw 9, 8. Oh, 9? Kasi 2/3 to convict. So 2/3 is 16, oo. So 9 talaga. Oh, ano daw, erratum, 9 pala. Hindi 8. Ano ba problema?